po sa Tito Manny TV. Vice President Sara Duterte, kumalas na sa Uniteam. Ito po ang naging usap-usapan sa mundo ng politika nitong mga nakaraang araw na tinuldukan na ni Sara Duterte ang kanyang pagiging bahagi ng Uniteam. At ang sinasabi niya na ang Uniteam ay ginawa lang bilang slogan nila nung kampanya. So ibig bang sabihin ay pinaglololoko lang tayo ni Sara Duterte at pinaniwala tayo na siya ay parte ng Uniteam, na sila ay sumisigaw ng sama-sama tayong babangon muli? Yung pala, ang kanyang statement ay, mula nung sila ay naupo na bilang presidente at vice president, tapos na rin ang Uniteam. Ginamit lang ba ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos? Panoorin po natin yung aking reaction video tungkol po sa issue na to at kayo na po ang humusga. Pinaikot lang ba tayo ni Sara Duterte at pinaniwala sa pangakong sama-sama tayong babangon muli? Let's all watch this. Vice President Sara Duterte, tinuldukan na ang Uniteam. Ayon po dito sa balita sa Abante, dineklara ni Sara, Uniteam tapos na. Tuluyan ng tinuldukan ni Vice President Sara Duterte ang espekulasyon kung mananatili ito sa Uniteam ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Duterte, ginawa lang naman ang Uniteam dahil sa tambalan nila ni Pangulong Marcos noong 2022 elections kung saan pareho silang nahalal. Sabi po ni Sara, ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections. And then, ngayon na tapos na ang elections, nanalo na kami. Nagpapasalamat kami sa aming kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng Uniteam noong 2022. Yan po ang pahayag ni Sara Duterte sa Independence Day celebration sa Davao City noong June 12. Asked if the Uniteam no longer exists, ang sabi po ni Vice President, we are not candidates anymore. Alam nyo, nakakalungkot isipin, ano? Kung totoo man itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, para bang ginamit niya lang ang Uniteam para siya manalo nung huling eleksyon? Well, yan lang po ang aking opinyon. Kasi kung ganito ang maririnig mo kay Vice President Sara Duterte, na yung Uniteam daw ay tandem lang noong 2022 elections, ang iniisip ba niya ay ang sarili niya? Dahil porke nanalo na sila at sila ay hindi na mga kandidato, ibig sabihin kanya-kanya na sila ng biyahe. Nasaan na yung sinasabi nyo, sama-sama tayong babangon muli? Hanggang 2 years lang pala yon. After 2 years, bahala na kayo sa buhay nyo kung babangon kayo o hindi. Ako nalulungkot sa balitang ito lalo na para kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Naglabas pa siya ng totoong kulay niya na matapos ang eleksyon, nanalo na sila, itsapwera na ang bayan, kanya-kanya na sila ng plano sa buhay. Samantalang nung campaign period, ang iniisip nyo ay ang buong bayan, na kayo ay sama-samang babangon muli. Pero ngayon, matapos ang 2 taon, umamin si Vice President Sara Duterte na yung Uniteam ay para lang nung kampanya nung 2022. At ngayon nakuha na niya ang kanyang gusto at nanalo na siya, parang sinasabi niyang bahala na kayo kung babangon kayo, sama-samang muli. Wala nang sama-sama. Hindi na tayo magsasama-sama dahil kanya-kanya na tayo ng biyahe. Ganun ba ang ibig sabihin ni Vice President? Hindi ba kayo nalulungkot na ginamit lang pala ni Sara Duterte ang Uniteam para siya ay manalo? Pero hindi na ako nagulat sa balitang ito Dahil nung palang January of this year, meron na rin pong statement si Sara na tulad nito. Sabi po niya nung pagpasok pala ng taon na to, ang Uniteam ay tandem namin nung pagtakbo namin ng President at Vice President nung election. Yun ang Uniteam. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President at Vice President. Kami ay magtatrabaho para sa ating bansa. So, may inkling na rin na talagang kakalas at kakalas itong si Vice President Sara Duterte. At ito nga ay nangyari din June 12. Nung diretsahan niyang sinabi na ang Uniteam ay pang-come-on lang para lang makahikayat ng botante. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon, babay na. Magsosolo na siya. Hindi na siya ka-Uniteam. During this time, mga January din, kapag tinatanong si President Bongbong Marcos tungkol sa Uniteam, sinasabi pa rin ni Bongbong Marcos na intact pa rin ang Uniteam. Kahit na ang dami-dami ng mga naglalabasan ng mga issue,
Pero nandun pa rin ang kagustuhan ni President Bongbong Marcos na sama-sama nga tayong babangon muli. Gumaganda ang ating ekonomiya. Of course, syempre, andyan yung mga bashers, sasabihin na wala naman silang nararamdaman, wala naman daw silang nakikitang pagbabago. Natural, bashers kayo eh. Negative kayo eh. Galit kayo kay Bongbong Marcos eh. Syempre, pag galit, pikit. Walang makikitang maganda. Lahat na lang ng gagawin at sasabihin ni President Bongbong Marcos para sa inyo ay waipek. Wala kayong nakikitang maganda dahil nga ang nasa puso ninyo ay galit. You don't want to give peace a chance. Gusto nyo magulo lagi. Gusto nyo nag-aaway-away lagi. Ayaw nyo makakita ng konting pag-asenso. Dahil parang nangangati yung balat ninyo kapag nakakakita kayo ng pag-asenso ng bansa. Lalo na kapag ang asenso na yan ay galing kay President Bongbong Marcos. So ipapakalat nyo pa rin na walang nangyayari, na the worst president ever, at kung ano-ano pang negative. So bahala kayo dyan sa buhay ninyo. If that is what you think, so be it. Kanya-kanya po tayo ng opinion, kanya-kanya po tayo ng nararamdaman. Kung para sa inyo, yun, edi yun na yun. Pero para sa mas nakakaraming Pilipino, gumaganda po ang takbo natin. Lalo na po at tayo ay kagagaling lang sa pandemya. So going back dito sa statement ni Vice President Sara Duterte, dati ko nang sinasabi yan. Hindi ako nagkamali ng pakiramdam na ito ay planado. Dahil tingnan ninyo, nung palang nag-uumpisa ang kampanya, si then President Rodrigo Duterte nagpakalat na ng bali-balita na meron tayong presidentiable na nagko-cocaine. Well, obviously, referring to President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin pa niya na weak leader si Bongbong Marcos. So paano natin masasabi na may unity kung yung tatay nung katandem ni President Bongbong Marcos ay negative ang sinasabi sa ating presidente? So doon pa lang red flag na para sa akin eh. Tapos wala man lang pagtatanggol si Sara Duterte sa mga binibitawang salita ng kanyang ama. So tuloy pa rin ang kampanya. Sama-sama tayong babangon muli. So ito na nga, nanalo na sila. Pero hindi tumigil ang kampo ni then President Rodrigo Duterte sa paninira. Pansinin nyo, mula nung naupo si Bongbong Marcos, wala na silang sinabing maganda tungkol sa presidency ni Bongbong Marcos. Lahat na lang negative. Kesyo bangag ang ating presidente. Tapos babawiin ni Digong, sasabihin niya, hindi ko sinabi yan. Patayin nyo man ako ng 1,000 beses, hindi ko sinabi yan. And then pagkatapos niyan, babawi na naman siya. Ang presidente natin ay bangag. Paninira, babawi, paninira, babawi, paninira. Tapos sa lahat ng yan, may narinig ba tayong pagtatanggol mula kay Vice President? Wala. Tapos makikita natin, a-attend si Sara Duterte sa rally ng kanyang tatay kung saan minumura, iniinsulto, at kung ano-anong sinasabing negative sa ating presidente. At nandun siya, nakikipagtawanan kay Senator Amy Marcos. Yung mga yan, mga red flags yan eh. Pagdating sa issue ng WPS, no comment si Vice President. Pero pagdating kay Kibuloy, napakabilis niyang maglabas ng statement. Okay, granted na wala siyang pakialam dyan sa foreign policy ni Bongbong Marcos. Pero at least, maglabas ka man lang ng statement mo na nakikisimpatya ka doon sa mga tao natin, sa mga militar natin na wina-water cannon sa WPS. Pero wala eh. No comment pa rin siya. Pero nung dumating yung issue kay Kibuloy, doon pa lang sa Senate hearing, labas na ng statement si VP Sara. Kesyo dalhin daw sa proper forum, wag daw trial by publicity. Pero ngayon naman, na kinasuhan na, magtatago. Pero imbis na hikayatin na lumabas na si Kibuloy at harapin yung kaso, ang sasabihin pa ni VP Sara na excessive force ang ginawa ng ating kapulisan sa pag-serve ng warrant of arrest. So makikita natin, si President Bongbong Marcos lang ang nagsasabi na intact pa ang unity. Dahil yun ang pinangako nila eh. Nasama-sama tayong babangon muli. Taliwas pala sa iniisip ni Vice President. Dahil para sa kanya, nung natapos yung eleksyon at sila ay nahalal na, wala na ang unity. Kesyo sila daw ay nagtatrabaho na para sa bansa, para sa bayan. Pero sa mga nangyayari ngayon, para sa bayan ba talaga ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte o para kay Kibuloy? O para sa China? Kasi ang sakit naman kasi talagang pakinggan. Tulad itong nabasa ko sa Philippine Star. Sabi daw ni Sara, unity
good only for 2022 polls. Dapat ang slogan nila, sama-sama tayong babangon muli ngayong election period. Pero pagkatapos niyan, kanya-kanya na tayo ng biyahe. So parang sino nabudol? Bakit sasabihin ninyo na sama-sama tayong babangon muli? Tapos after 2 years, ganito na ang iyong statement na ginawa lang ang unity para sa 2022 elections? Eh di parang pambubudol yun. Kaya nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina wag naman sana, pero ang pakiramdam ko right from the very start, planado nila lahat yan. Mula doon sa kampanya pa lang na sinisiraan na ni ex-President Duterte si Bongbong Marcos hanggang ngayon, dire-diretso yung mga issue kay President Bongbong Marcos. May polvoron video, may bangag issue, na hanggang ngayon, wala pa rin lumalabas na video at hindi pa rin napapatunayan yung bangag issue na yan. Paulit-ulit nilang sinasabi, bakit hindi magpa-drug test? Samantalang alam naman natin na nagpa-drug test na si Bongbong Marcos bago pa lang yung eleksyon. Pero ipagpipilitan pa rin nila na dapat ulit-ulitin yung drug test na yan. Pero kapag sa kanila mo binato na magpa-drug test sila, wala kang maririnig na sagot. So, plano yan. Hanggang ngayon, yung kanilang mga maisog rally, yung kanilang mga prayer rally, na halos wala ka namang marinig na prayer, na wala ka namang makuhang peace na message, kundi galit. Yung kanilang panawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Bakit? Para iyo po si Vice President Sara Duterte. And yet, wala tayong narinig kay Sara Duterte na kinokontra niya o sinasabihan niya itong mga kaalyado niya, huwag niyong gawin yan. Dahil hindi ako papayag na patalsikin niyo si President Bongbong Marcos na ako ay maghihintay hanggang 2028 dahil yun ang aking panahon. Hindi Pinababayaan niya na magpakalat itong kampo niya ng mga maling balita para magalit ang taong bayan, mag-alsa at patalsikin si President Bongbong sa kanyang pwesto. At sino ang papalit? Si Sara Duterte. At kapag nagtagumpay nga sila na iyo po si Sara Duterte ngayon, meron siyang 4 na taon hanggang 2028, tapos tatakbo ulit sa 2028, at kapag nanalo, another 6 years, 10 taon ang haba ng kanyang termino. Pero alam nyo, maganda na rin yan na inilabas na talaga ang totoong kulay ni Sara Duterte. Natuldukan ang mga espekulasyon. So hindi na tayo magtataka, hindi na tayo magugulat na sa mga susunod na araw, linggo, buwan, makakarinig na tayo kay Sara Duterte ng pambabatikos sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Dahil ang kaganapan na yan ang kukumpleto sa plano nila na pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Isang pagpapatunay na talagang kumalas na si Sara Duterte sa unity. Hindi po ba may bagong directive si President Bongbong Marcos na isama yung bagong Pilipinas hymn sa selebrasyon ng Independence Day na ginawa po nila President Bongbong Marcos dito sa Manila. Pero pagdating po sa Davao, ayon po dito sa balita, no bagong Pilipinas hymn in Davao City. This despite the encouragement by President Ferdinand Marcos Jr. to integrate the recital of the Bagong Pilipinas hymn and pledge in the conduct of weekly flag ceremonies during flag ceremonies in national and local government offices as well as educational institutions. Pero hindi po yan ginawa ni Sara Duterte sa Davao. Nung tinanong si Vice President for comments regarding the passage of the circular, as usual, Duterte smiled and said, no comment. So ito pa lang ay nagpapatunay na wala nang pakialam si Sara Duterte sa unity. Na narinig ko pa nga si President Bongbong Marcos a few days back na ipagpapatuloy pa rin niya at bubuuin muli ang unity. Ano pa ang bubuuin? Kumalas na nga itong Vice President mo. So sana magising na sa katotohanan si President Bongbong Marcos. Wala na pong unity President. Kumalas na po yung iyong katandem. At mabuti naman po, 2 years pa lang, nakita na natin ang totoong kulay ni Sara Duterte. Wala pong unity right from the start. Dahil ang unity pala ay ginawa lang para sa eleksyon ng 2022. At simula nung nanalo kayo para kay Sara Duterte, natapos ang unity right after na maproklama kayo bilang presidente at Vice President. Hindi ko po gawa-gawa itong statement na to. Narinig po natin doon sa nakapanood ng video ni Sara Duterte at nabasa natin sa balita
na sinasabi ni Sara Duterte na ang Uniteam ay para lang nung eleksyon. So, ibig sabihin, campaign strategy lang nila. Yung kanilang campaign slogan na sama-sama tayong babangon muli hanggang eleksyon lamang. Na nung natapos yung eleksyon at nanalo na sila, bahala na kayo sa buhay nyo kung babangon kayo o hindi. Well, kung tutuusin, nakakalungkot po talagang isipin na nagsimula sa magandang samahan si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Pero ngayong sinabi niya yan, na ang Uniteam ay para lang pala nung eleksyon 2022. At nung nanalo na sila, para kay Sara, dissolve na ang Uniteam. Ano ibig sabihin nito? Pinaplastic lang pala tayo ni Sara Duterte? So ano kaya ang mga susunod na hakbangin? Magre-resign na kaya si Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education? At ang bali-balita pamumunuan na ni Sara Duterte ang oposisyon para sa eleksyon 2025. So, mag-aabang po tayo sa mga susunod na kaganapan. So ayan, ano po masasabi ninyo? Naging tapat ba si Sara Duterte sa taong bayan? Lalo na po doon sa mga bumoto sa kanya at bumoto ng dahil lang kay President Bongbong Marcos. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.